Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung nagtataka kayo ay mas maliit na bersyon ni Pastor BJ, no? At least I'm 40 kilos smaller. Sapagkat po si Pastor BJ ay nagpapahinga at ako po ay ipinakausapan na panandaliang pumalit sa kanya sa pulpito. Isa pong kagalakan ang maging kabahagi ng pagsamba ngayong hapong ito sa Tagalog service. At dahil hindi po ako purong Tagalog, no? Ang nanay ko ay taga Mindanao, Misamis Oriental. So, Bisdak, no? Yung tatay ko ay taga Pasig, Iloilo, Karayatana, no? Pero ako'y Ilonggo. So, kung mamarapatin po natin, Taglish tayo ngayon. Pwede tayo mag-Tagalog at mag-Ingles, okay? So, simulan po natin ang ating pagsamba sa panalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pagtipon sa amin sa simbahang ito. Wala po kaming nais dakilain, iangat parangalan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Lumalapit kami, Panginoong Diyos, sapagkat alam namin na hindi namin kayang intindihin ang inyong salita, liban lamang sa patnubay at gabay ng inyong banal na Espiritu. Kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin, sa aming pagninilay-nilay sa inyong salita ngayong hapong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na makaintindi at bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob na ito ay gawin sa aming buhay. Ito po hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, bago tayo magsimula, ay sino sa atin dito ang madaling mapasunod sa mga panuto, mga instructions? Who among us reads instructions very well and follows it? Taas ang kamay. Wala! Ayun, may isa. Woohoo! Maraming salamat. Okay. Sino sa atin dito, ang madaling mapasunod sa mga traffic rules and regulations? Taas ang kamay. Ayan. So, hindi ko kayo makikita sa YouTube na dumadaan doon sa bus lane. Pero hindi, sino sa atin ang madalas at masasabing, lagi kong sinusunod ang aking mga magulang. Lagi ako sumusunod sa patakaran sa eskwelahan. No? Na hindi ako naging suwail kahit isang beses. Taas ang kamay. Wow, ang babait. No? Sana all, hashtag. No? Pero hindi po lingid sa ating kaalaman na lahat tayo ay nahihirapang sumunod at pasunurin, no, sa mga mga rules and regulations sa ating paligid, no? At ganun din po ang struggle ng mga Israelita nung panahon ni Joshua. Kung magpapalit po tayo, kung lilipat tayo nung panahon na yon at sila lilipat ngayon dito para maging modern sila, ang problema po ni Joshua at mga Israelita noon ay hindi mag-iiba. Sapagkat sila ay madalas na bagamat pinaalalahanan ng Panginoon na sumunod sa aking mga kautusan, hintayin niyo ang aking patnubay at paggabay, ay hindi po sila sumusunod madalas. Parang tayo din. No? Balikan natin ng bahagya ang mga nangyari sa kanila. Sa Ai, no, sabi nga ni Pastor Dan Cura, ang pagbigkas noon ay Ai, no? Si Joshua at mga Israelita ay alam natin hindi sumunod sa Panginoon. Sapagkat kung matatandaan nyo, ang storya nun, ay lulusob sila sa Ai, wala kayong mababasa sa salita ng Panginoon na si Joshua ay tumigil na nalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Sa halip, siya ay bilang sundalo, anong ginagawa ng sundalo? Nagpadala ng 2 espiya na walang patnubay at gabay at utos ng Panginoon. Nagpadala ng 2 espiya. At itong 2 espiya naman, ay hindi mo naman maintindihan. Sabi ko nga kanina kung BS Math. Alam mo yung BS Math? Bobo sa math. No? Kasi, sinabihan ba naman si Joshua, ay huwag kayo magpadala ng maraming tao. 3,000 lang. Aba. Pero alam natin, na nung chapter 8 ng Joshua, hindi 3,000 ang kinailangan upang magapi ang kalaban sa Ai. 30,000 times 10. When God plans, nung ang Panginoon nagplano, times 10. Kaya makikita nyo na hindi lamang sila mahina siguro sa pag-estima, kundi sila ay may kayabangan.
No? Ingat tayo kasi ang akala siguro nila na nagapi nila ang mga kalaban sa Jericho dahil sila ay magagaling. Nalimutan nila na ang Diyos ang nagbigay ng panalo sa kanila, hindi ang kanilang galing at lakas. So, hindi lamang ang kayabangan ang nagpatalo sa kanila sa Ai. Alam natin na si Akan ay isang taong nahulog sa kasalanan. Nakakita siya ng magandang damit ng Babylonian, no? 200 kaba ng pilak, 200 shekels of silver. Sabi sa Biblia, in the English Bible, nakita niya, I saw, I coveted, and I took. No? Nakita ko. Ito ngayon yung minsan nararamdaman natin, hindi tayo makapaghintay. Kapag may nakita tayo, bagamat sinabi ng Panginoon, wag, ay gusto natin gawin kasi sayang. Sayang eh. May business opportunity, sasabi ng Panginoon, wag kasi maaring makompromiso ang iyong mga prinsipyo kasi maaring maglagay ka, maaring makipag-partner ka sa hindi karapat-dapat na samahang tao, pero gusto mong kumita, yan. Bagamat alam mo na labag sa standards ng ating Panginoon. Di ba? Hindi tayo makapaghintay. Si Akan hindi makapaghintay. Bakit? Sa chapter 8, nung nagapi nila yung Ai, sabi dun sa chapter 8 verse 27, at pinayagan ng Panginoon na ang mga Israelita ay kumuha ng mga ari-arian at mga baka at mga alagang hayop sa Ai. Kung siya lamang ay nakapaghintay, ay higit pa ang kanyang makakamit. At dahil hindi siya makapaghintay, siya ay naging ganid, kumuha siya ng mga bagay na karapat-dapat na ibigay lamang sa Panginoon, siya at ang kanyang pamilya ay naparusahan. Minsan hindi lang sa negosyo nangyayari ito, di ba? Lalo na sa relationships. Di ba? Meron kaming relationships, no? Lalo na sa mga babaeng single. No? Meron kaming kakilala, kaibigan namin, naligawan na ang gandang lalaki talaga. Ito yung totoong tall, dark, and handsome. Nag-a-attend ng Bible study. Nagsisimba. Pero hindi mananampalataya. So lumapit sa amin yung babaeng ito. Nililigawan ako. Sabi ko, ay ingat tayo dyan, ipag-pray natin. Kasi hindi naman siya Christian. Di ba minsan, eto na naman, yung sabi ni Akan, sayang eh. Ayan, sabi ko, pag-pray natin, bigyan natin ng tamang panahon, baka siya ay maging mananampalataya. Lumipas ang 3 araw. Lumapit sa amin at sinabi, Kuya Noel, kami na. Diba? Sa English, diba, we are now. Kami na. At kami ay nagulat dahil hindi siya nakapaghintay. Kasi ang mga kabataan ngayon, ayaw maghintay. Meron silang totga. Alam mo yung totga? The one that got away. Diba? So, hindi naglaon, siya ay nagkaproblema, grabe ang kanyang iniyak, ang kanyang hinanakit, at sila ay naghiwalay. Yan lang mo yung ibig sabihin ng totga sa English. The one that God avoids. Because God wants, nais kang ilihis ng Panginoon sa mga bagay-bagay na makasasama sa iyo katulad ng nangyari kay Akan. Isa pang mahalagang leksyon na ating makikita at matutunghayan sa ating mga pinag-aralan ay maari tayong matalo. No? Hindi natin magagawa ang mga maliliit na mga challenges. We will lose even in the little things in life kung tayo ay susunod lamang sa ating mga kagustuhan. Hindi ko alam kung anong salin nito sa Tagalog, but my life verse is Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Madalas, sinasabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Bakit all your heart? Wholeheartedly, because we can trust God half-heartedly. Diba, Lord, I trust you with this. Pero Lord, pag hindi kayo nag-deliver, may plan B ako. Ano yun? Hindi pwede yung ganon. Trust in the Lord with all your heart and do not lean. Huwag kang umasa sa iyong kaalaman. Kaya si Joshua at ang mga Israelita ay natalo sa Ai. No? Ang mga nangyaring ito ay nagsisilbing introduction sa ating mga pag-aaralan ngayon. No? Ang mga pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa
pagtitibay ng kanilang tipan sa ating Panginoon. Ito ay makikita natin sa ibinasang mga talata kanina in Joshua 8:30-35. Okay? Kung babalikan niyo yung storya, no? Ito ay nakatuon sa kanilang pagtitibay ng tipan na ginawa pa nung panahon ni Moses. Ano ba ibig sabihin ng tipan? Ang tipan sa English ay tinatawag na covenant. Covenant, no? Pag nanood kayo ng sining Guy Ritchie's The Covenant, gera ito. Sa end credits, lumalabas doon ang ibig sabihin ng covenant. It's a pledge, it's a bond, it's a commitment. Pero sa Biblia, ang ibig sabihin ng covenant ay hindi lamang commitment. Kasi ang covenant o ang tipan is God making an agreement with His people wherein God makes promises to His people and in some cases requires certain conditions. Ang Panginoon ay nakikipagtipan sa kanyang mga tao at siya ay mangangako, itong ibibigay ko sa iyo, itong gagawin ko sa inyo. At pwede rin siyang humingi ng kondisyon para ito ay makamit. Ito po yung tinatawag nating bilateral covenant. Meron po niyan dito, and that is what we call the Mosaic Covenant. Pareho po dito. Sa Hebreo, napakaseryoso ng salitang tipan, covenant, kasi ang ibig sabihin nito sa Hebreo is karat berit, meaning pagbiyak sa gitna, paghati ng hayop. Kasi nung araw, kung ang mga tao ay magkakaroon ng covenant, no? Sila ay mag-aalay ng hayop at ito ay hatiin sa gitna. Kung natatandaan ninyo, sa Genesis chapter 15, ang ating Panginoon ay nakapagtipan kay Abraham. Sabi ng Panginoon kay Abraham, okay, kumuha ka ng isang kambing, 1 ram, 1 goat, and 1 heifer. No? Yung mga hayop. Isang kalapate, 1 dove, 1 turtle dove, and 1 pigeon. Yung mga ibon, hayaan mo, mamatay lang sila dyan. Pero yung 3 hayop, hahatiin mo sa gitna. Bakit? Kasi ang pagkikipagtipan noon, ang taong mga kabahagi sa tipan, sila ay dadaan sa gitna ng mga patay na hayop. At sasabihin nila, gagawin ko ang lahat para matupad ang aking mga ipinangako. At kapag hindi ko ito natupad, nawa ang nangyari sa mga hayop na ito ay mangyari sa aking buhay. In other words, death, kamatayan kapag hindi mo nagawa ang iyong bahagi sa pakikipagtipan. Ganyan po kaseryoso ito. Minsan nahihirapan tayong intindihin na ang mga pangako ay hindi dapat napapako. Kasi lumaki tayong ang pangako. Maski mga pangako ng magulang natin, unfortunately, di ba? They fail us, di ba? Minsan hindi natutupad. No? Lumalaki tayo, bata tayo, ang hilig natin sa mga pangakong walang saysay. Di ba? Nagsasabi pa tayo, patawarin niyo ako, pero ito yung mga ginagawa ng mga bata, di ba? Cross my heart and hope to die. O Pexman, mamatay man yung kapitbahay ko, whatever. No? Ganon tayo, at kaya napakababaw ng ating pag-intindi sa mga pangako. Kung ito'y natupad, siguro wala nang natira sa atin dito. No? So, ganito po ang ating pag-aaralan ngayon, kasi ang ating Panginoon ay nakipagtipan kay Moses at sa Israel. At nakikita natin ito sa Exodus 19:8. At nung sinabi ng Panginoon na gagawin ko kayong isang bansa, ang Israel ang magiging pipiliin kong tao upang magpahayag ng aking pangalan. Sabi ng mga Israelita nung narinig nila to, all that the Lord has spoken, we will do. Exodus 19:8. Ang lalakas ng loob. No? So sabi nila, gagawin daw nila. Kaya lang, nung sinabi nila ito sa Exodus 19, ito po yung mga Israelitang matatanda na. Lahat po ito ay namatay, halos lahat, di ba? Natatandaan nyo, namatay sila sa desyerto. Bakit? Kasi nung may mga espiyang ipinadala sa Promised Land, sa Canaan, bumalik ito, 2 lamang, si Joshua at si Caleb ang nagsabi, tara, sugod tayo, kaya nating lipulin yan. Kasi ibinigay sa atin ng Panginoon yan eh. Pero yung 10,
Ay wag, may mga higante. Patay tayo riyan. At lahat ng mga tao ay nagreklamo at gusto nilang batuhin si Moses, si Joshua at si Caleb. Hindi ba? At sabi nila, paano ang aming mga bata, kawawa sila. Ano sabi ng Panginoon? Alam mo, kayong lahat mamamatay sa disyerto, liban lamang kay Joshua at Caleb. Pero yung mga bata na hindi pa sa edad ng pakikipagdigma, 20 years old and below, sila ang makakatawid sa lupang pinangako. Wow! No? So, eto ngayon, bago sila pumasok sa lupang ipinangako sa Kanaan, ay kinausap ni Moses si Joshua at ang mga Israelita. No? At yun ang titignan muna natin para maintindihan natin ang ating pag-aaralan ngayon. Kung babalikan natin, katulad na ginawa natin kanina, yung mga nakaraang mga kabanata, mga previous chapters, ang ganda, no? Action field. Kung ginawa mo tong pelikula, maganda ito gawing pelikula, biro mo yung special effects, yung bubukas yung Jordan. Diba? Kung nanood kayo ng Moses, diba? Makikipagdigma sa Jericho, babagsak yung mga walls. Ang ganda nito, action field. Kaya nung si Pastor Larry, yung inyong senior pastor, nung ito'y inassign sa akin, nagtanong ako, bakit ako? Mahilig ako sa action. Biglang dinala mo ako sa isang kabanata na kung saan ang mga Israelita ay magkakaroon ng spiritual retreat. No? So, ang ganda nito kung ginawa niyong pelikula, at kapag ito naman ay Netflix series, no? Pagdating ninyo dito sa kabanatang ito, na ang mga Israelita ay pupunta sa Ebal at Gerizim upang sumamba, no? Ay malamang hindi maraming views. Pero ito po ang isa sa pinakamahalagang nangyari sa mga Israelita sa loob ng lupang ipinangako. At nais lamang ng Panginoon na pagtibayin ng tipan ng mga Israelita sa Panginoon na sila ay sasamba lamang sa Panginoong Diyos, sa tunay na Diyos. At ang kanyang salita ay kanilang pagninilay-nilayan at ito ay kanilang susundin. Kaya, tingnan natin. Binasa kanina Joshua chapter 8, verse 30 to 35. So, pagkatapos ng kanilang pakikipagdigma sa Ai, ay dinala ni Joshua ang buong Israelita, mga Israelita, sa isang lugar sa gitna ng Mount Ebal at Mount Gerizim. Okay? Tandaan niyo po ito para maintindihan natin yung ating pag-aaralan. Yung Mount Ebal po ay bundok na ito ay naka-associate, no? Ito ay nagre-represent ng mga curses, mga sumpa. Mga sumpa kapag hindi ikaw sumunod sa Diyos, yan yon. Kaya yung Mount Ebal ay tuyot. Tuyot po. Yung Mount Gerizim ay isang bundok na sinasabi ng nagpapatunay ng isang buhay na ipinagpala kapag ikaw ay sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya ito ay bayabong, luntian, maraming puno, no? Napakaganda. Sa gitna po ng lugar na ito, ng dalawang bundok, ay isang lugar na hindi nabanggit sa ating mga binasa kanina. Pero ang pangalan ng lugar na ito ay Shechem. Ang Shechem po ay napakahalaga sa history ng Israel kasi ito po ang unang lugar kung saan si Abraham ay nanahan. Kung tatandaan natin, si Abraham ay tinawag mula sa Ur of Chaldees. Saan ba yung Ur of Chaldees ngayon? Iraq. So, Iraqi, no? Si Abraham. Siya ay panandaliang tumigil sa lugar ng Shechem dahil doon siya dinala ng Panginoon at nagpakita ang ating Panginoon kay Abraham doon sa Shechem. At doon ipinangako ng ating Panginoon sa Genesis 12:7, "To your offspring I will give this land." Ibibigay ko ang buong lupaing ito sa iyong mga anak. At dahil nagpakita ang Panginoon doon din unang nagtayo si Abraham ng altar upang sambahin ang Panginoon. What a significant place this is.
Ngayon, hindi pwedeng bisitahin siguro ang Shechem ng mga tulad nating turista. Kasi ang Shechem, ito ngayon ay Nablus. City of Nablus sa Palestinian Authority. Dito po sa West Bank, sa Israel. Kaya huwag niyo munang dalawin. May konting digmaan dun ngayon. Ngayon, balik tayo sa ating mga pinag-aaralang talata. Pero bago tayo pumunta ron, ay babalik lang po ako, hayaan niyo akong bumalik sa Deuteronomy 27, kung saan ihinabilin ni Moses kay Joshua at mga Israelita ang mahalagang kautusan na ito. Deuteronomy 27, verses 1 to 8. Babasahin ko lang ang ibang mga bahagi. Ganito naman ang bilin ni Moises kasama ang matatandang namumuno sa sambayanan. Sundin ninyong lahat ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Matigas, no? Lahat ng kautosan na sasabihin ko, gawin ninyo. Kailan nyo gagawin? Pagtawid ninyo sa ibayo ng Jordan at papasok na kayo sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh. Ito na yun. Nakatawid na sila sa Jordan. Nakatawid na sila, nagapi na nila ang Jericho at Ai, at sila ngayon ay nasa loob na ng lupang ipinangako ng Kanaan. No? Talon tayo sa verse 3. No? Maglalagay kayo ng malalaking bato at inyo itong papalitadahan sa ibabaw at isusulat ninyo roon ang lahat ng mga batas na ito pagdating ninyo sa lupaing mayaman at sagana. Okay, ano ang sinabi dito ni Moses? Pagdating ninyo sa Kanaan, kukuha kayo ng malalaking bato. No? Yung malalaking bato na ito, dadalhin nyo sa taas ng Mount Ebal. Papalitadahan nyo to. Bakit? Para si Joshua, maari niyang ukitan ito ng mga salita ng Panginoon. The law that was left behind by Moses. No? Verse 4. Ilagay ninyo iyon sa bundok ng Ebal at palitadahan ninyo tulad ng sinasabi ko ngayon. Pangalawa, magtayo kayo roon ng altar na bato para kay Yahweh na inyong Diyos. Okay. Dalawa po yung gagawin nila. Isang grupo ng malalaking bato, papalitadahan, lalagyan, uukitan ng mga salita ng Diyos, at isang grupo ng mga bato. Pero yung mga batong ito, tinatawag na uncut stones. Ito yung mga bato na hindi maaring ukitan, galawin, pakialaman ng tao. Uncut. Only God made these stones and they will remain the same. At ang mga batong ito ay iipunin ninyo at gagawa kayo ng altar para kay Yahweh. No? Dalawang grupo ng mga bato. Mahalaga po ito. Bakit? Sabi nga sa bubuksan ko lang yung aking outline, no? Sa verse 30, di ba? Nakalagay dito, nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, Diyos ng Israel. Ang unang pinagtitibay ni Joshua at ng mga Israelita ay ang pagtitibay na mangangako sila na ang Diyos lamang ang kanilang sasambahin. Si Yahweh lamang, wala nang iba. Dahil papasok sila sa Kanaan, isang mayamang lupa na ngayon ay kalaban ang mga nakaukupa, at ang mga kalaban nila ay sumasamba sa iba't ibang Diyos na maari makapagligaw sa kanila at maarahil ay maakit sila na ito ay sambahin. Kung tatandaan ninyo, umiikot pa sila sa wilderness, no? Sa desierto. 2 beses sila nahulog. Una, umakyat si Moses sa Sinai. Pagbalik ni Moses, meron ng golden calf. Kaya sabi ng Panginoon yun, ang aking nagbabagang galit ay inyong mararamdaman. Galit na galit ang Panginoon. Because our God is a jealous God. Because He is the only God that deserves our worship. Pangalawa, nung sila ay papasok na, ang mga Moabites na mga babae,
pinalabas ng hari. At inakit nila yung mga Israelitang lalaki upang sumamba sa kanilang Diyos. Ito ay kinagalit ng Panginoon sa muli, ang aking nagbabagang galit ay aking ipapamalas. Naramdaman nila, alam nila na ang Diyos ay galit. Galit na galit kapag hindi siya ang sinasamba lamang. Ngayon, tanong, kung ang Mount Ebal ay isang bundok na nagre-represent ng curses, mga sumpa, kapag ikaw ay sumuway sa kautusan ng Diyos. Tanong, bakit doon ilalagay ang mga batong may palitada at salita ng Diyos? Bakit sa taas ng Mount Ebal ilalagay ang altar kung saan sila magsasakripisyo para sa Diyos? Bakit hindi sa Mount Gerizim? Ang Mount Gerizim is a mountain of blessing. It's a mountain that represents the goodness and the favor of God. Bakit sa Ebal? Bakit sa Ebal, mga kapatid? Sapagkat, ang altar ng pagsasakripisyo ay isang pagpapakita, pagtuturo sa mga Israelita, sa mga tao nung araw, na ang sacrifice, the sacrifice symbolizes and points to a once and for all sacrifice in the person of Jesus Christ. Yung bundok ng sumpa dahil sa inyong pagsaway sa kautusan ng Panginoon ay maaring takpan ng dugo ng sakripisyo. Diba? It's on top. At lahat ng sumpa na yan ay sanhi ng inyong paglabag sa kautusan ng Diyos. Pero ang pagsakripisyo sa Diyos ay maaring makapagtakip ng inyong mga kasalanan. Nung araw, yung Mosaic Law, ito ay ginagawa pa ulit-ulit. Kasi araw-araw nagkakasala yung mga priest, yung mga pare, araw-araw nagkakasala yung mga tao. Pero sabi sa Hebrews 7:27, minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Siya ang nabubukod tanging sacrifice na maaring makapagtakip, makapagpawalang bisa sa lahat ng sumpa dahil sa pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos. Napakagandang picture po ito na itinuturo dito. Dahil alam natin na sabi sa Hebrews 9:22, kung walang alay ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. Alam niyo na ngayon kung bakit doon tinaguyod at tinayo yung altar. Okay? At dalawang sakripisyo ang inaalay doon. Ang una yung burnt sacrifice. Yung burnt sacrifice, alam natin, nagpapakita na dugo lamang ng isang inosenteng hayop na inaalay ang siyang maaring makapagtakip sa mga sumpa at kasalanan ng tao. Pangalawa, fellowship offering. Alam mo yung fellowship offering, pag sila ay nag-alay ng hayop, hindi ito sinusunog lahat. Bahagi lamang yung sinusunog. Yung iba ay kinakain ng Levites at ipinamamahagi sa mga tao. Fellowship. Ito'y magandang pagpapakita. This is a good picture of what our relationship with God is. Na kapag tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo, tayo ay tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, our relationship with God is restored. And we can have regular fellowship with Him. Grabe, Ito yung mga visual aids nung araw, bundok, mga malalaking bato, altar, beautiful visual aid. Ano po yung doon? Na sumamba lamang kayo sa Panginoon at wala nang iba. Sapagkat ang Panginoon, si Yahweh lamang ang makakapagligtas sa inyo sa inyong mga kasalanan. Pangalawa, ang pagtitibay ng kanilang tipan na mangako sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay inukit nila sa bato. Diba?
Ang ibig sabihin nito na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman hindi magbabago. Sabi nga sa Psalm 118:89, ang salita mo, Panginoon, ay walang hanggan. Ito ay matatag sa kalangitan. Ako, maliit pa kami, tandang-tanda ko na yung verse na to sa English, sa King James Version. Kasi galing po ako sa isang simbahan sa Quezon City, bago kami nag-Green Hills Christian Fellowship, na kung saan Psalm 189, nasa isang malaking sementong Bible. Laki! Sa harap ng simbahan. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Diba? Sabi namin nung bata kami, kawawa naman, pag lumindol, bumagsak yung Bible na semento, mabagsakan kanya, patay. Diba? Pero that is the word of God. Sabi ng pastor namin, ganyan dapat. Nakaukit sa bato ang salita ng Panginoon kasi ang ibig sabihin nito, hindi na ito magbabago. Hindi na ito magbabago magpakailanman. Ngayon, balikan natin ang seremonya nila. Sa dalawang bundok, sabi ni Moses, hatiin mo ang mga Israelita. 6 na tribo sa kaliwa, 6 na tribo sa kanan. Okay? Mount Gerizim, 6 na tribo. Mount Ebal, 6 na tribo. Sa gitna nitong mga tribong ito is the Ark of the Covenant. Ang arko ng tipan na nagpapakita ng presensya ng Diyos. Ito ay napapaligiran ng mga paring Levita. The Levites gather around this place. No? At ang mga Levites ay magsisimulang sumigaw ng mga utos ng Panginoon. Ang mga nasa Mount Ebal ay sasagot ng mga sumpa. Haharap lahat sa Mount Ebal at sasabihin nila, ito ang sumpa sa mga taong sumuway sa salita ng Diyos. Pagkatapos doon, sisigaw naman at haharap ang mga tao sa Mount Gerizim. Ito ang mga pagpapalang matatamasa ng mga taong susunod sa salita ng ating Panginoon. Imagine that, around 1.5 billion people, 1.5 million people. Napakalaki nito. Rinig ito ng lahat na naroroon. No? Kung titignan nyo nga, parang nakakatakot ito para sa mga taga Mount Ebal, no? Imagine niyo kayo, nasa Mount Ebal kayo, sumisigaw kayo, ito yung mga sumpa sa mga sumusuway sa Panginoon. Nakatayo ka doon sa mountain. Wow, ganito kadami yung sumpa. Pag kami sumuway, tapos sa likod mo, naroon yung altar. At gaano kadami man yan, isang altar, isang sakripisyo, matatakpan lahat. Nagpapatunay at nagpapakita na darating ang tunay na walang kasalanan na iaalay na tao. Ang pangalan niya si Jesucristo. Ang ating Diyos na iaalay, mamamatay, mabubuhay, muli, aakyat sa langit upang patunayan na siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Balikan natin ulit, no? Yung mga Levites, magsisimula sila at sisigaw sila. Okay. Maggayahin natin, ha? Practice lang tayo. Okay? So, ang mga Levites, sisigaw Deuteronomy 27:15. Pupunta ako dito. Ang mga pagsumigaw ang mga Levites ng kautusan ng Panginoon, ang mga tao ay sisigaw ng Amen. No? Amen. At dahil sasabihin ng mga Levites, ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Okay? Pagkasabi ko na ang buong bayan ay sasagot ng, lahat tayo ay sisigaw ng Ayan. Okay, kunyari ako ay Levito. Levite. Okay, unang sumpa. Sumpain ang sinumang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Ayan. Akala nyo ganun lang, ano? Ang haba nito. Ang haba. Pag uwi niyo sa bahay niyo, basahin niyo Deuteronomy 27, chapter 27 and 28. No? Pero paulit-ulit na ipinapakita ng Panginoon na tandaan niyo itong mga binibigkas na kataga sa inyo ngayon sapagkat ito ay dapat yung sundin sapagkat pag hindi niyo ito sinunod, ay makakatanggap kayo
ng mga bagay na kasusuklaman ninyo. Ngayon, sabi ko nga, bilateral. Merong responsibility on both ends, yung tipan, yung covenant. Ang Panginoon ba, kailangan niya magpatibay ng kanyang mga pangako? Hindi! Dahil kung nangako ang Panginoon, siya ay tapat. Di ba? Ang mga tao, kailangan. Kasi tayo, madalas tayo makalimot. Di ba? Kasi ang picture nito para itong pag-aasawa. Pag nag-asawa, di ba, meron mga marriage vows. Alam niyo yung marriage vows? Ako, nagkakasal po ako. Pag nag-marriage vow, di ba yung parang ang sweet-sweet? Ganon, yung mga babae, tuwa pag nakakarinig ng marriage vow. No? Pero, ang diferensya, pag may kinasal, may marriage vow, ang ganda ng marriage vow, pero walang sinasabi na pag hindi mo tinupad ang marriage vow, ay may mangyayari sa'yo. Hindi ba? Okay. Pasensya na po tayo kung gagawin natin ito sa English. Okay? Imagine natin na tayo hindi, kaya ko palang gawin to sa Tagalog. No? Okay. Imagine, ako na lang at ikakasal ako sa aking misis. May marriage vow ako. Yan. Halimbawa, bibigay ko sing-sing, ano? Ang sing-sing na ito ay nagpapatunay na ikaw lamang ang nais makapiling sa panghabang buhay. At bigyan man ng pagkakataon na muling makapili, ay hindi pa rin magbabago, sa iyo pa rin mauuwi. At sa harap at sa dambana ng ating may kapal, ako ay mangangako na ikaw ay lilingapin, kakalingain, mamahalin at iibigin. Araw-araw papatunayan ang pag-ibig sa iyo. Sa paghalik at pagdampi ng aking labi sa iyong pisngi, ay ito ang pinakamatamis na sasalubong sa akin sa aking pag-uwi. Sarap, no? Okay! Kasi marriage vow yon. Ngayon, sasagot ang misis ko. Ano sagot ng misis ko? Kaparusahan pag hindi mo yan natupad. Okay? Okay, tignan natin. Deuteronomy 28:27. Chapter 28, 27 to 28. Ito po. Hango po ito sa totoong sumpa. Noel, napakatamis ng inyong mga binigkas na sumpa. Pag ito ay hindi mo natupad, ito ang mangyayari sa iyo. Pahirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ni Yahweh sa mga taga-Ehipto. Tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Wow! At nawa pugar ng pulgas ng 1,000 kamelyo ang iyong kilikili. Ay, hindi. Dagdag ko na lang yon. Wala sa Bible yon. Pero yung mga una, nandoon. Nakuha nyo? Kasi pag tayo ay nagkakasal, puro lang sweet, di ba? Sweet. Kaya tuloy, pagkatapos ng marriage vows, walang pressure na gampanan ito. Imaginein mo kung tayo ay magkakasal, ay yung mga binatad dalaga, pag kinasal kayo, sabihin nyo, sige, exchange tayo ng marriage vows, exchange din tayo ng mga curses. Pag ito ay hindi tinupad. Di ba? Tingnan ko lang, pag kinasal kayo, Noel, may marriage vow ka? Meron po. Ano marriage vow mo? I will love you always. Yun lang. Di ba? Kasi ang hirap eh. Kasi tayo bilang tao, hindi tayo tapat sa ating mga binibitawang pangako. And that is why we need to recommit. That is why we need to reaffirm. And that's the importance of this. Why? Sabi ko nga sa English, because we forget that we are frail and we fall. Tayo ay mahina, tayo ay maaring mahulog, tayo ay marupok. Tayo ay madalas makalimot ng salita ng Panginoon. So gaano tayo kadalas dapat magpatibay ng ating mga ipinangako sa Panginoon? Alam nyo kailan? Tuwing tayo'y nakakalimot. Kailan yon? Araw-araw. Tignan ninyo ang inyong
Sa mga may asawa, when do you reaffirm your marriage vows? Ay, magre-reaffirm kami. 25th year, silver anniversary. Naku, baka hindi kayo umabot. Besides, gastos lang yan. Diba? Kung araw-araw kayo na magpapakita ng pagpapatunay ng inyong pagmamahalan, hindi lamang sa salita at kundi sa gawa, ay hindi ba each day, or your marriage becomes sweeter as the days go by. Diba? At lalong tatagal at tatamis ang inyong pagsasamahan. Ganito rin tayo sa Panginoon. Kailangan natin pag-aralan, pagbulay-bulayan ang kanyang salita umaga at gabi. Kailangan nating sabihin sa Panginoon, Amen! Katulad ng mga sinabi ng mga Israelita. Lord, ito ba gusto mong gawin sa buhay ko? Amen! Magkakatotoo ito, not just after praying. Hilingin ninyo ang tulong ng banal na Espiritu ng inyong mga napag-aralan ay imapma sa buhay ni inyo. Upang tayo ay mabuhay na sumusunod sa kanyang kautusan at sa kanyang kalooban. Kaya nga po, Joshua chapter 1, verse 7 and 8, nung si Joshua ay bago pa lamang itinalaga na leader na kapalit ni Moses, sa English ko na lang po mabibigkas. Ito po ang sinabi ng Panginoon kay Joshua, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate," mutter, paulit-ulit mong pagbulay-bulayin, isipin, sabihin. "Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, upang sundin mo ang lahat na nasa aking kautusan. No? For then it shall make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Gusto mong mabuhay ng matiwasay at alam mo na sumasang-ayon sa kagustuhan at pamantayan ng Panginoon, basahin mo ang kanyang salita at ito ay inyong sundin. Hindi pa tayo nagtatapos doon. Sino po ba ang mga taong nakikinig? Verse 34. No? Men, women, children, resident aliens, including proselytes. Ano po ito? Bata, matanda, lalaki, babae, pati po yung mga hindi Israelita. Sino ba yung mga kabahagi ng Israel na hindi naman pala Israelita? Hindi ba si Rahab tsaka yung kanyang pamilya ay kabahagi na ngayon? Hindi ba? Hindi ba nung sila ay tumawid, meron tinatawag na mga hindi naman mga Hudyo, mga mixed multitude, sumama sa kanila. Kaya yung pagpapahayag nila ng salita ng Panginoon, ng mga sumpa at pagpapala, nung araw na yun, ay upang marinig rin ng mga taong nakapaligid sa kanila sa Kanaan. Upang pag narinig nila ang salita ng Panginoon, pag sila ay naniwala, sila ay maaring mabuhay katulad ni Rahab. Naiintindihan nyo? Ganun po yung dahilan nito. Kaya po, hindi natin alam kung paano tumugon ng mga tao, kung sila ba ay sa salita lamang, pero ito po ang nais kong maintindihan nating lahat. Our response to the Word of God will determine our action, and it will determine our direction. When you read God's Word, how will you respond? Now, bago tayo magtapos, maliban doon sa mga malalaking batong may palitada, kung saan nakasulat ang salita ng Diyos, maliban sa altar na itinayo, doon sa Mount Ebal, kung babalikan po natin ang story ni Joshua, mula pa nung chapter 1, balikan po natin ang mga itinayong mga bato, monumento ng bato. Dahil ang mga monumento ng bato na ito ay may kahalagahan. Ito ay para paalalahanan ng mga Israelita kung sino ang kanilang katipan. Ang Diyos. Sino ang Diyos? Bahagi ng karakter ng Diyos ang kanyang pinapakilala rito. Balikan natin. Yung 12 malalaking bato sa Jordan River. Kung natatandaan nyo, bumukas yung Jordan River.
Di ba? Sabi ng Panginoon, bawat representative ng tribo, kumuha ng bato sa gitna ng Jordan River. Dalhin niyo ito sa pampang at pagpatong-patungin niyo ito, 12 stones. Nung bumalik yung tubig, nandiyan yung 12 stones. Ano po ba yung dahilan bakit may 12 stones? Sabi, so that when the children see, kung nakita ito ng mga bata, sasabihin nila, anong dahilan? Bakit may mga tumpok ng bato dyan? Ang sasabihin ninyo, ang ating Diyos, itinawid tayo sa Jordan River. Lahat tayo ay nakatawid sa tuyong lupa. Anong ibig sabihin nito? Ang ating Diyos ay tapat. No? Na walang balakid na napakalaki para matupad niya ang kanyang pangako. Pag ipinangako ng Diyos, bagamat mukhang imposible, gagawin niya pa rin ito. Magandang paalaala. Ito yung katipan ninyo, Israel. Ang Diyos natin ay tapat. Sunod, si Akan at ang kanyang pamilya ay tinambakan ng bato, inilimbing sa isang bunton ng mga bato. Makikita niyo yan sa Joshua chapter 7 verse 26. Isang paalaala ng ating Diyos ay banal at ang pagsuway ay tumalikod mula sa kanyang nag-aapoy na galit. Banal ang ating Diyos. Hindi mo pwedeng baliwalain ang kanyang mga pamantayan sa pamumuhay. Nakita niyo ang nangyari kay Akan at kanyang pamilya. Si Akan at kanyang pamilya, ipinahamak niya ang buong mga Israelita dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. Hindi ito pinagbigyan ng Diyos. Ginawa niya itong object lesson na ganyan ako kapag sinusuway ninyo ang aking mga utos sapagkat ako ay isang banal na Diyos. Kung ikaw ay kasama nila noon, naglalakad ka, nakita mo yung sa Gilgal, nakita mo ngayon yung isang bunton ng bato kung saan inilibing si Akan, ay papunta ka ngayon ng Ai. Anong makikita mo sa Ai? Sa Ai, makikita naman natin ang malaking bunton ng mga bato na tumatakip sa pasukan ng Ai. Bakit? Dito naman inilibing ang hari ng Ai. Ano pong paalaala ito? That our God is a God of second chances. Na bagamat ikaw ay nahulog sa kasalanan, bagamat ikaw ay nag-backslide, bagamat ikaw ay hindi nabubuhay ng tama at tapat sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, humingi ka ng tulong sa Kanya, ang Panginoon ang mismong aakay sa iyo, pabalik sa Kanya. Nakita mo yung Israel, pinagbigyan ng Panginoon, natalo nga sila, pero nung sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan, tinanggal sa Akan, sila ay binigyan ng Panginoon pagkakataon upang magapi ang kanilang mga kalaban. Ganyan po ang ating Diyos. Kailangan paalalahanan tayo, katulad ng mga Israelita, kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay banal, ang ating Diyos ay mapagmahal. Kapag tayo ay nadapa, hindi nabuhay ng tama, may nawagawang pagkakamali, siya mismo ang aakay sa atin kung tayo ay manunumbalik sa Kanya. Kaya po, ang pinaka-key verse dito ay Joshua 21:45. Sabi po dito sa Biblia, not one word. Okay, tandaan ito. Not one word, kahit isa. Lahat ay natupad. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Lahat na sinabi ng Panginoon, nangyari. Kasi pag may sinabi ang Panginoon, ito ay matutupad. Hindi katulad natin. Ano po dapat nating tandaan? Napakahalaga po ng pag-aaral, pagsasaliksik, pagninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Hindi lamang natin ito pinag-aaralan. Hindi lamang natin ito pinagbubulay-bulayan. Kundi ang mga aral nito ay para sa atin upang baguhin natin ang ating buhay. Sundin natin ito nang matamasa natin ang pagpapala na mula lamang sa Panginoon. The way you respond to the Bible will determine your actions, and your actions will determine your life direction. Napakinggan natin kanina, napag-aralan,
na pati ang mga sumpa at kaparusahan ay dapat basahin. Pero hindi dapat ito ang pagtuunan ng pansin. Hindi rin dapat ito ang ating maging motivation. Ang dapat maging motivation natin ay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Tandaan natin, solely by grace. Grasya ng Panginoon. God saved us purely out of His grace. Kasi sabi sa Romans, di ba? God demonstrated His love to us in that while we were yet sinners. Makasalanan pa tayo. Itinakwil natin ang Panginoon, pero ang Panginoon inalay niya ang kanyang buhay upang maging sakripisyo at kabayaran ng ating mga kasalanan. At nang tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Lahat ng mga kabundukan ng sumpa na dapat ipataw sa atin, bayad na. Hindi ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon? Paano natin mapapakita ang ating pagpapasalamat? God loved us, we love Him. We love Him because He first loved us. Ang motivation natin, pag-ibig sa ating Panginoon. Kung mahal mo yung tao, ayaw mong gumawa ng bagay nang makakasakit sa Kanya. Gagawa ka ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang panginingin. Pero kung bilang tao, sabi ko nga, tayo nakakalimot. Tayo nahuhulog sa kasalanan. Tayo'y natitisod. Psalm 37, 23-24. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ang mga yapak, ang mga hakbang ng taong matuwid, ang Panginoon ang siyang nagtatalaga. Lalo na kung ikinalulugod ng Panginoon ang kanyang mga ginagawa. Na bagamat siya man ay matisod, ang Panginoon ang siyang magbabangon sa kanya. With His righteous right hand, though he falls, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with His righteous right hand. Isn't that sweet? Madapa ka, ang Panginoon ang siyang hahawak sa kamay mo at ikaw ay ibabangon niya muli. Alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng maaring sambahin ng Diyos at patuloy na sumuway sa Kanya dahil ang dalawang saloobing ito ay magkahiwalay. Ngunit kung tayo ay mamumuhay ng may pagsunod sa Kanya kahit na tayo ay bumagsak, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan at muling pagtitibayin ang ating pangako na siya lamang ang ating susundin, sasambahin, ang ating Panginoon ang magdadala ng tagumpay sa ating buhay. Tanong, kailan mo dapat pagtibayin ang iyong pangako sa Panginoon? Na siya lamang ay iyong sasambahin, dadakilain, na ang kanyang salita lamang dapat mong sundin. Kailan? Minu-minuto. Bawat sandali, araw-araw. Bakit? Dahil madali tayong makalimot. Mantakin nyo, isipin ninyo, kung hindi nyo man lang binubuksan ang salita ng Panginoon. Isang araw, isang linggo, 2 buwan, kawawa naman kayo. Ibalik po natin ang init ng ating pag-ibig sa Panginoon. Pagtibayin natin ito. Ideklara natin, na wala kaming sasambahing iba pa, kundi ang Panginoon lamang. Wala kaming dadakilain, kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Wala kaming susundin, kundi ang salita niyo lamang. Magsimula po tayo sa panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na aming natutunan ngayon. Hindi na namin kailangang gumawa ng mga seremonyang ito, Panginoong Diyos, katulad ng ginawa nila Moses noon, nila Joshua. Sapagkat ang seremonyang ito ay maari naming gawin sa aming puso't isipan na inaalay namin ang buhay namin sa inyo sapagkat kayo ang nag-alay ng buhay nyo sa amin upang kami ay magtamo ng kaligtasan sa lahat ng sumpa na dulot ng aming mga kasalanan. Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami sa kababawan ng aming pag-iisip na minsan ang tingin na lamang namin sa inyo ay isang Diyos
na dumudulog lamang kami kapag kami ay may suliranin, may pagsubok, may problema. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Sapagkat kayo ang aming mapagmahal na Diyos. Ang nais niyo lamang sa amin, Panginoong Diyos, ay ang aming pag-ibig. Panginoong Diyos, sana madama ninyo ang pagtitibay ng aming pagmamahal sa inyo. Tuwing kami magbubukas ng inyong salita, kami ay makikinig sa tinig ng inyong banal na Espiritu. Sa tuwing kami, Panginoong Diyos, ay mananalangin, ay hindi lamang kami dudulog kasi mayroon kaming hihilingin, kundi nais rin namin makita ang inyong wangis. Nais rin namin padama sa inyo ang init ng aming pag-ibig sa inyo. Nais rin namin ipaalam sa inyo, Panginoong Diyos, na wala kaming ibang sasambahin, kundi kayo lamang. Salamat sa mga aral na ito. Nawa, Panginoong Diyos, ito ay makapagpabago ng aming buhay. At kami, Panginoong Diyos, ay tuluyan niyong gamitin upang maging asin at ilaw kung saan niyo man kami dalhin. Maraming salamat sa mga taong tutugon at ipapamuhay ang mga salitang na pag-aralan ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.